nakatira sa, sabihin natin, oo, bilang opisyal ay nanunumpa ayon sa kahabagan ng biyaya sa tulong ng Diyos, ang posisyon, sabihin po natin ang posisyon, taas po natin ang mga kamay, ay aking tinatanggap ayon sa malinis na konsensya at pagtitiwala sa Diyos. Aking gagawin ang aking tungkulin ayon sa aking makakaya at tulong ng banal na Espiritu na may katapatan sa mamagitan at pamunuan ng Anointed House of Prayer and Worship Center sa dako ng Caloocan City. Ako sabihin ko na ng ay nakikiisa at nagpapasakop sa lahat ng panukala, pangitain, layunin, aral ng Diyos, tunguhin, at misyon na kapahayagan at mandato ng Diyos sa pamunuan ng buong ministeryo. Ako'y mananatili, iningatan, naligtas, pinagpala, malakas, masagana sa lahat, maginhawa, malusog, may kaalaman at karunungan sa ngalan ni Kristo. Amen. Ako na lamang po manalangin at tayo po nakapikit. Amang banal, kami ay basbasan mo. Basbasan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Basbasan mo kami ng kapayapaan. Kapayapaan na magawa namin ang iyong kalooban. Karunungan, kaalaman, perpektong kalusugan. Basbasan mo po kami sa oras na ito. Basbasan mo rin, Diyos, ng kasaganaan ang gawa ng aming mga kamay. Ang aming kaloob, sinyuhan niyo po, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu na magamit ayon lamang sa iyong kaluwalhatian sa aming pagtaas ng kamay, anumang sakit, karamdaman, anumang kasalanan sa araw na ito, binasbasan mo kami ng lunas. Binasbasan mo kami ng kaalaman, ng karunungan, na magawa naming perpekto ang iyong panawagan sa buhay namin. Sa biyaya mo, hindi sa aming lakas, hindi sa aming kakayanan, O Diyos, kundi sa biyaya mo, kami ay makapagpatuloy. Ipadala mo, O Diyos, ang iyong mga kawan, ang iyong mga anghel, para bantayan kami, O Diyos. Bantayan ang pamilya namin. Ang iyong buong sandatahan sa kalangitan, ang iyong banal na Espiritu, na lukuban mo ang buhay namin. Mamuhay kami na may kabanalan. Sa kalooban at kaloob mo, O Diyos, na ipinagkatiwala mo sa amin. Sa ministeryo nito, ng Anointed House of Prayer, pinagkalooban mo kami ng pusong nakikiisa. Isang puso, isang damdamin, isang pananampalataya, isang tutunguhin sa buhay namin. At ikaw po, O Diyos, ang magpasagana sa pamilya namin. Makita nila na ikaw ay suma sa amin, O Diyos. Buksan mo ang aming mga mata, O Diyos, Espiritu. Makita namin ang pangitain ng ministeryong ito at duroon kami nakapokus
Buksan mo ang aming tenga na marinig namin ang sinasabi mo sa bansa namin, sa ministeryo nito, O Diyos. Sa personal naming buhay at pakipagrelasyon sa iyo. Buksan mo, Diyos, ang puso namin. Maramdaman namin kung sino ka sa buhay namin. Diyos na hindi na namin. Diyos na kasama namin. Na laging nakahanda para kami, O Diyos, ay pagpalain. Para kami ay pagalingin. Para kami ay mapagtaguntay. Para kami, O Diyos, ay sumagan. O Diyos na laging suma sa amin. Ama, sa aming buong pamilya, ikaw ang aming ama. Kaya ang basbas mo ngayon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa ngalan ni Kristo Jesus, tatay magsabi na. Amen. Sige po, pwede na tayo makaupo. Ano po ito? Kasi ipano natin ng ID. Pagawa natin ng ID. Napirmahan na rin po yan. God bless po sa ating lahat. And the next program is our birthday celebrant. Asan na yung cake? Sino nang dala ng cake? Yung kandila. Huwag mo nang sindihan. Kami nagpapasalamat ngayon kasi dati hindi naman namin kaya talaga magbayad ng ganito. Amen. Bayad agad. Hindi lang sana kung may panalangin ko namin na 5 next time hindi lang po ito. Amen. So, unang nakakataon sa buhay ng aking mag-asawa, ako ba ito? Ano maalam niya? Bakit bumili? Ano yung malamig sa kanila? Itatalo na tayo sa kanila. Salamat din sa mga bisita. So, unahin mo na siguro natin yung mga bisita natin. Huwag mo na kami. Magbigay mo na kayo. Ano ba gusto niyo ibigay sa kanila? Ayan. Dito ka sa harap. Kasi si Pastora ito yung mag-pray. Siya na schedule. Siya mag-pray sa atin. Dalawa tayo dyan. Kapag mag-pray din tayo. Yung buka na yun. Huwag ka nang nag-reklamo. Ako susunod dito eh. Ano po yung sasabihin mo? Meron pa. Happy birthday! Happy birthday, Lucelle. Bakit yan ang binigay ko sa'yo? Kasi nananatili kang maganda sa hindi lang sa physical, maging sa spiritual na. Ang dalangin ko, pagpapalain ng Lord, pagpapalain ng iyong negosyo, pagpapalain ng iyong ministry ni Pastor. Bless you. Happy birthday. My dear. Picture na kami. Okay na. Yan po si Pastor Sylvia ng Glory in the Highest. Asawa niya po ng prekatita dito sa Bicoroma. From the Glory in the Highest. Next is Pastora Joy. Flowers na ito, gusto ko sana. Yung flowers po kasi, dapat si Pastor Flamer yung magbigay. Daw galing sa wag na po, ito na po. Okay na nga, sige. Kasi alam mo niyo, ako gustong-gusto ko yung flowers kasi. Kaya gustong-gusto ko din magbigay ng flowers sa mga may birthday, lalo na pagka-asawa ng pastor or pastora. Amen. So, colorful po yung flowers. Ibig sabihin ay makulay po yung inyong buhay. So, kapag nakikita ko po yung ganda ng bulaklak, nakikita ko yung ganda ng creation ng ating Panginoon. Kung sabi nga kanina ni Pastor Lisel,
Nawa yung aking asawa ay palagi magbigay sa akin ng bulaklak. Praying so. Amen. At marami pa pong bulaklak kayong ma-receive sa inyong buhay. At makulay po yung inyong buhay, punong-puno ng dakilaan ng ating Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Happy birthday. Picture. Ayan ba si Pastor Rodrigo? Si missionary Orly. Orly Finita. Ayan, cakes mo po ay simbolo po ng sweetness. At para po sa mamaya po hindi na. Happy birthday and more power to you. Meron pang nakaligit po dyan yung pastor na may sabi. Kung wala kang regalo, magsalita ka na lang. Picture muna kayo, picture. Pumunta ka na rito, huwag kang mahiya. Wanted ka kanina pa. Para lingin. Si Pastor Marshall, ganyan. Hindi, papasalan na natin Pastor Marshall. 1, 2, 3, smile. Ay, mga girls mo na daw. Andun pa si Ma'am. Saan pa? Nandiyan si Pastora Susan. Papuntahin nyo na rito. Oo. Palit-palit muna, palit-palit mo. Ay, sapat tingin. 1, 2, 3, smile. Pastora Susan, teka muna. Siyempre para sa isang napakagandang pastora, no? Kasama kami nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kagalakan at siyempre bilang kasamahan po natin at kapatid, kapalingkod sa paglilingkod natin sa Panginoon. Pastor Lizzie, ang misa happy birthday at pagpapala. Ang prayer ko for you, more blessings at saka more freedom. Yes po, happy birthday. Kasi na si Casey. Picture. Casey, halika na. Sabihin mo na kung ano gusto mo sabihin ko. Para picture muna kayo. Picture. 1, 2, 3, smile. Ang dami ko na rin si Clay.
yung ano na yun, bouquet na yun. I was, naisip talaga kita while making the bouquet. Kasi alam kong deserve na deserve ko yan. Actually, marami pa yung pera. Hindi lang nagkasya. Kulang yung flowers. Pero marami yan. Around, 1,000. Next time, millions na yan. Hindi. Naiyak ako. Kasi parang sinasabi na yan gusto ko lang naman sabihin na I love you so much. Kasi lagi ka nandun para sa akin. Even though ang dami kong maling nagawa na ang dami kong naging kasalanan sa inyo ni Daddy. Tinanggap niyo pa rin ako bilang anak sa inyo. Especially yung mga nangyari ng mga nakalipas. I'm so grateful and thankful sa inyo and kay God na binigyan ako ng parents na katulad ninyo. Kasi without you guys, I feel like hindi ako mag-grow. Hindi ako mas lalong mag-grow as a person. And I'm so thankful kasi sa lahat ng mga ginawa ko na rin sa inyo. Tinanggap niyo pa rin ako eh. Pinaka naging very grateful ako sa inyo. Inaccept niyo ako, inalagaan niyo pa rin ako. Nandiyan pa rin kayo para sa akin every day, all throughout my dream, all throughout my childhood, nandiyan kayo. Maybe there are times na wala kayo, pero that means na kayo, busy kasi kayo sa work para mag-provide for us sa mga kapatid ko. Which is, hindi ko pa naiintindihan ng bata ko. So, madali ako maging matabuhin, magkaroon sa mga loob. But then, when, lumaki ako, sobrang grateful ako kasi sa mga araw na yun, ngayon ko lang na-realize na grabe yung naging effort ninyo, yung mga work ninyo, yung mga puyat, pagod na ginawa nyo para lang mapalaki kami, para lang maalagaan kami ng mga kapatid ko. So I'm very, very thankful talaga. I love you so much, Mom and Dad. And sorry po. Sorry if may mga nagawa akong kalokohan before. But, para kahit paano, bumabawi ako sa inyo in academics and I always try my best to make you proud. Kahit na there are times na feeling ko na pinapressure niyo ako, but in reality, accept niyo naman talaga kung ano man maging grade. I'm so thankful. Thank you so much. Sorry po sa mga nagawa ko. Sincere apology. Happy birthday, Ma. I love you so much. Wish ko sa'yo long life. Sabihin mo daw. Salamat sa effort mo na ito. So, I was so surprised talaga dahil hindi ko akalain na ganito pala yung gagawin mo. Nakikita ko lang kanina, nagkukulay-kulay pa siya. Tapos, bulaklak lang naman na kinukulayan mo yung nakita ko, yung so, hindi ko akalain na ganito kaganda. Ngayon ko pa lang itong experience mo. Makatanggap ng ganitong bouquet. Thank you. Kahit nung bata ka pa, ikaw lang yan ang bibigay sa akin ng bulaklak.
Hindi, na-touch lang ako kasi ever since na bata pa talaga siya, nagbibigay talaga siya ng flowers sa akin. Yun. So, talagang kahit hindi niya pa naintindihan doon, grade ano pa lang siya, 3-year-old. So, nakikita niya sa church kasi naman nagbibigay ng mga flowers. Ganyan. So, yun nakita ko sa kanya na ever since na bata siya, hindi niya man naiintindihan pero alam ko mahal na mahal niya. Diba? At lagi siyang nasa tabi ko. At siya rin yung naging karamay ko kapag wala si pastor. Madalas na wala. At minsan, napapagalitan ka namin ni Daddy mo. Sorry din sa aming pagkakamali. Dahil, lumaki ka strong. Matatag. Hindi ka matulad ng ibang bata na pag iniwan sa bahay ay tuwa. Ikaw talaga ay talagang matapang. Nakikita ko yung pagiging mapag-isa niya. Pagiging independent niya sa sarili. Na bata pa lang ay talagang mahilig na siyang mag-explore. Pinapasalamatan ko yun sa iyo, anak. Dahil hanggang ngayon makikita ko na nag-i-improve ka at matalino ka. Kaya, huwag kang ano man yung grades mo. Hindi naman namin tinitingnan yun. Nakikita namin ni Daddy mo yung talino, yung galing mo, yung iyong talent para kayo. So, ito yan. Ayaw lang ito na hindi nagmamahisa kahit na nagkasama. You are always nandito naman kami para supportahan ka palagi kung ano man yung problema mo at nararanasan mo nahirapan ka ni Dad, especially one part na hindi ka naman namin ipagtatapos na katulad ng iniisip mo mapagalitan ng kita o ano dahil ang yung pagkakamali I'm sure na magiging stepping stone para marating ang pinapangarap. Pero kapag hindi mo isasama si Lord, take time. Kapag hindi mo isasama si Lord sa lahat ng plano mo, baliwala ka lahat. Kaya ating priority palagi ay si Lord. Thank you, anak. May ang hingin kasi. Yung pera na yung galing sa akin mo. Binawasan ko yung binibigay mo doon. Tinulorit ko yung anak mo. Sabi niya, Daddy, wala akong pera. Sabi niya, pagawa ako ng bulaklak. Gusto ko pera ang nakalagay. Nag-iisip ako mga iniisip ko. Bago ako nabuo, di ba po, kinabukasan pa, ay may pera dito, may binibigay dito. Yun, kaya nangyari yun, nalulit ko siya. Sabi ko maganda yan, kasi wala naman ako nabibigay. Itirahin na lang natin. Practical. Sa'yo yung bulaklak, sa'yo yung report, rapid yung pera. Hindi ko alam, kanina pa siya nagsasalita, habang nagsasalita siya, tingin ko parang kulang mo. 5,000 nila.
Okay. Nakakatuwa po kasi si Mrs. Nainigyan manita sa akin. Ako lang, nakakatawa sa akin. Lari ka nila. Yung paninita niya naman, tama naman. Pero minsan pumapalpak talaga siya sa paninita. Kapag meron po akong kabuanan, yun, medyo nagkakabangayan po kami. Pero salamat din, hindi niya ako iniwanan. Tinitingnan ko sa salamin yung itsura ko, ako iniwanan niya. Tinitingnan ko yung aking tatlong anak. Sila po ay madaling sumunod. Pagka hindi sila alagain, siya rin po parang hindi napapagod. Halos every other day, nagpupuyat. Yun yung lagi kong panalangin na i-extend ng Panginoon ang lakas sa gitna ng matinding puyat. Sa ngayon po, we're praying. It's not just working, we're praying by the grace of God na makaambag po kami doon sa Lote Upbuilding Church. Yun po talaga ang pinaka-heart namin ngayon. Nag-uusap po kami na nung bago po nag-ano po kami dito, tinatanong niya ako, ano ba yun yung babayaran? Sabi ko, walang problema doon. And then, ang usap kong Panginoon sa kanya, nung na-scam mga po siya, mas malaki ng araw-araw na binabayaran niya. Ito, minsan lang sa isang tao. Kaya naniniwala ako by the next maging double bounce. At hindi lang kayo, may marami pang mga kasama. At ini-expect ko na may mga gawain at yun po mga magagawa po natin sa utasan ng Panginoon na yun po ay utitin kasabay po ng kanyang birthday. Bagaman may mga problema pumating sa church, pero financially, pero hindi naawat po yung blessings ng Panginoon. At salamat din, naintindihan mo ko. Minsan hindi kita naintindihan. Sinasabi ko naman kasi babae siya, ako lalaki, hindi ko naman nakaintindihan. Pero sa pangalan ng Panginoon, sa presensya ng Diyos, ay nagkakaintindihan ko na nakaisap ko kami sa direction. Kaya ang wish ko, na mahaba pang pagsasama, marami pang birthday na darating. At marami pang pagpapala, hindi lang dito sa lugar nito. God bless po sa ating lahat, God bless sa buhay mo. I love you. Yes. Paano lang yun, secret yun. Mamaya na, hihingin natin muna si Pastora Joy. Pastora Joy, halika nga Pastora Joy. Kasi kakain na, gugutom na ako eh. Okay, happy birthday, Pastor Alicel. Kanina pa, kasi di ba, nung binigay ko yung bouquet ng flowers, iniisip ko na yung kung ano yung message para sa kanya kasi bago siya ipag-pray. But every time that I think of you, lagi kong pinaalala sa akin ng Panginoon yung Book of Proverbs, chapter 31. Sabi dito sa Book of Proverbs, who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies. The heart of her husband safely trusts her, so he will have no lack of gain. She does him good and not evil all the days of her life. She seeks wool and flax and willingly works with her hands. She is like the merchant ships. She brings her food from afar. She also rises while it is yet night and provides food for her household and a portion of her maid servants. She considers a field and buys it from her profits. She plants a vineyard. She girds herself with strength and strengthens her arms. She perceives that her merchandise is good, and her lamp does not go out by night. She stretches out her hands to the staff, and her hand holds the spindle. She extends her hand to the poor, yet she reaches out her hands to the needy. She is not afraid of snow for her household, for all her household is clothed with scarlet. She makes tapestry for herself. Her clothing is fine linen and purple. Her husband is known in the gates when he sits among the elders of the land. She makes linen garments and sells them and supplies sashes for the merchants. Strength and honor are her clothing. Amen. She shall rejoice in time to come. She opens her mouth with wisdom, and on her tongue is the law of kindness.
She watches over the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many daughters have done well, but you excel them all. Sabi sa verse 30, charm is deceitful and beauty is passing. But a woman who fears the Lord, she shall be praised. Give her of the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates. Kasi literally, pag sinabi talaga yung Proverbs 31, woman, kayo yun. Kasi you are also working, you are also have your family, you are serving God sa ministry and at the same time doing her business. Kapag maagang, minsan wala nang tulog sa pagninegosyo, pero alam po ninyo, every time na meron pong pagkakataon na tumulong sa nangangailangan, ginagawa po yun ni Pastor Elisel. Kanina nga po na-encourage ako sa kanyang testimony na paano po nagsimula yung negosyo, yung breakthrough pagdating po sa pagpapala financially. Minsan po, 100 pesos na lang yung pera niya sa wallet niya, but she received a command from God. Ano po yung utos ng Diyos? Ibigay niya yung kanyang offering, lahat ng pera na meron siya sa kanyang wallet ay 100 pesos lang, pero sinunod niya si Lord, ibinigay niya yung kanyang lahat-lahat. At ang nangyari po, nagbukas ang Panginoon ng pagpapala. Yun po yung nagsimula yung kanilang negosyo. At pagdating po sa ministry, we're partners in the ministry and also in prayers. Kaya po, alam po ninyo, kaklase ko si Pastor Flamer, alam ko yung testimony nila ng sabi nga niya, minsan na pinadedede na lang sa kanilang panganay na anak yung water, nilagyan ng sugar. Pero alam po ninyo, hindi po sila nag-give up pagdating po sa paglilingkod sa ating Diyos. Kaya po pagdating po talaga sa isang lingkod ng Diyos, na kailangan pong suportahan ng mga katuwang sa ministry, yung congregation, walang iba kundi si Pastor Elisel. You support your pastors, your samonim, yung asawa po ng inyong pastor, no? Not only your pastor, hindi lamang po si Pastor Flamer ang inyong susuportahan, ganon din po si Pastor Elisel. Amen. Kaya po sa oras po na ito, privilege po na ipag-pray po siya, kasi kayo mismo yung Proverbs 31 woman, buhay na buhay sa inyo. Kasi naglilingkod kayo sa Diyos, you have your family and you have your business, at lagi kayong handang tumulong sa mga nangangailangan at ganoon din sa gawain ng Diyos at sa mga lingkod ng Diyos. Amen. Amen. Shall we declare blessing right now sa buhay po ng Pastor Elisel? Yung cake po. Bago po. Okay po. Awitan muna natin ang happy birthday. Masayang happy birthday po. Hindi po yung parang happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God be the Lord. May the Lord God bless you. Maligayang ating, maligayang happy birthday. Maraming salamat po sa inyong lahat, especially po sa mga naririto na mga kasama ko po sa PWLP at sa mga pastors na naririto na patuloy po nagsusupport. Especially yung dalawang mag-asama si Pastor Marshall, lagi nandyan para sa amin, si Pastor Susan, at sa mga leaders ng PWLP, katulad po ng mga Cynthia, Pastor Romy, salamat po. At si Ma'am Orly na nag-alaga sa aking pagbubuntis nung aming buntis sa ikatlo naming anak. Ayan. At the same time, ang prayer partner ko, si Pastora Joy, na laging nag-pray sa akin. Kahit over the phone, ipag-pray na po ako niya. At salamat din sa aking mga anak na laging nakakaunawa na sa kabila ng aming kabisihan ay ngayon naunawaan po nila yung aming pong kalagayan. At maraming
maraming salamat din sa mga member ng church na naririto na patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa amin. Yan, God bless po sa inyong lahat. At higit sa lahat, nagpapasalamat po ako sa aking husband na siyang aking kaagapay din maging sa aking pong spiritual na buhay. Sa aming negosyo, nariyan din siya at nakita ko yung kanya pong pagmamahal kay Lord sa ministeryo na ipinagkatiwala sa kanya at nakikita ko kung ano ang kanya pong mission. Talagang ang heart niya talaga ay to serve the Lord. Yan, to spread the gospel at marami pa yung maligtas. Ayan, at nakita ko ang kanyang calling sa revival at nakita ko rin yung passion niya talaga na mag-commit kay Lord. At yun nga, minsan natatalo siya ng kanyang emotion dahil nga wala kaming kasama minsan. Pero lagi niyang sinasabi sa amin kapag umaalis siya, sasamahan kami ng Diyos. Kaya ang wish ko, samahan po tayo patuloy ng ating Diyos na buhay sa anuman ating pong ginagawa o anuman yung ating pong pinaplano, pinapangarap. Ang aking wish po ay para sa lahat na tayong lahat po ay magtagumpay, magkaroon ng breakthrough at kung ano ang pangako ng Diyos na na-receive po natin, panghawakan po natin yan. At kung ano po yung nabasa po natin sa salita ng Diyos, i-claim po natin yan. There is power inside us. Amen po ba? Yeah, there is power. Kasi sa pamamagitan lang po ng ating pong mga pananalita, no? Makapangyarihan po yan. Kaya lagi po tayong magdeklara sa ating pong sarili. Amen po ba? At ang wish ko sa church ay walang iba kundi magkaroon ng bahay dalangin, ang kumbaga templo sa Bagong Silang, sa lugar ng Bulacan, ang Anointed House of Prayer. At ang wish ko sa sarili ko, palagi akong proteksyonan ng Panginoon, palakasin ng Diyos, at patuloy na pagtagumpayin yung aking pong alikain sa buhay. At maging sa akin pong pag-ibig ko ay patuloy ko akong pag-work. So, yun na po. God bless you all. Picturean niyo, my dear. Picture na lang. Picturean niyo. Kaya hindi ka pala Mag-message na po kayo, Pastor. Pastor Mar. Mag-message po. 1, 2, 3, smile. Yung wish daw po. Okay. Saksi kayo. Tama, saksi kayo. Hindi. Kayo ang witness ng pag-iisang bibig nila. Kasi bukas may marriage strengthening ako. So, ito ang mag-asawa na kung saan dumating sa point na naliligalig. Pero sa biyaya ng Diyos, sila ngayon ay pinagtitibay ng Panginoon. Amen? So kasama kayo, and I hope and pray na mas lalong makita ninyo ang inyong nanay at tatay sa simbahan. Okay, bilang isang, hindi lang leader, your spiritual mentor sa buhay mo ninyo. Okay? Kasi sila ang pinadala ng Diyos na maging ilawan at asin sa inyong simbahan. Kami na mga kapwa niya lingkod ay isa lang na gumagabay sa kanya at papalakasan. I pray, Pastor Alison, you are 49 and next year you have an reward, jubilee, dahil ang next year ay pagtatagumpay. Ngayon ay lalakad ka sa tagumpay na yan. Ha? Ayaw, 49, tama? tumanda raw, tumanda. 47 eh. Asan na? Asan? Ako yun. Ay, ikaw. Ay, bakit? Sabi mo, ayun. Kasi ito ginagawa to ng
anak mo sa church. Kasi ang sabi ko, ilan ba? Sabi niya 49. Sabi ko, next year, 50 ka na. 46 lang pala na. Kaya pala yung 400 na sa'yo. So 46 eh. 46? Okay. Yung 46 na yan, kayo nag-suggest. Sabi ko, anak, lagyan mo ng simbolo. Wealth pa rin yan para sa iyo. Kaya, I hope and pray, mas lalo kayong paglalapit ng Diyos, patuloy na pag-dikitip, hindi lang dikitip para may tiban yun. Kayo mismo ay isang mabuting halimbawa sa inyong mga anak, sa kanilang kilos, at sa mga member pa ng American House of Prayer. Amen? So, hindi lang hope and pray, but then I declare blessing sa inyong dalawa. I declare blessing. Amen? So, yun lang po. Thank you po, Pastor Marshall. At palagi pong tagapanguna sa pananalangin sa North Caloocan. Nangunguna lagi si Pastor Mara at saka si Pastor Rasusan. Praise God. Pero sa oras po na ito, shall we declare blessing sa buhay po ni Pastor Alicel? Sa oras po na ito, she is celebrating 46 years of God's goodness. Amen. 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 Hindi kinakahiya yung edad. Kapag tinanong ka ilang taon ka na, you should declare your real age. Kasi kung gaano ka kahaba yung years na nag-i-exist ka sa mundong ito, ibig sabihin ganun ka katagal sinasamahan ng ating Diyos. Amen. Amen. Shall we? Hallelujah, hallelujah. Declare life. Hallelujah, hallelujah. Kung ano yung nais ninyong makita sa buhay ni Pastor Alicel, open your mouth and declare blessing right now. Hallelujah, harababosando, rekarababosando. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We thank you, God, for the life that you have given to Pastor Alicel. Thank you, God, for the 46 years of her existence here on earth. Thank you, God, for she is a blessing indeed to her husband, Pastor Flamer, and to their children, oh God, Casey, Princess, oh God, Esther, Queen Esther, oh Lord God, mula panganay hanggang bunso, Lord, na babae. Salamat, O Diyos, dahil siya'y tunay na pagpapala. Salamat sa strength na ibinigay ninyo sa kanya para maghanap buhay. Salamat, O Diyos, sa wisdom na binigay niyo sa kanya. Sa patience, O Lord God. We declare life upon life. We declare strength upon strength. We declare favor upon favor. Protection upon protection, O God. You said it in your words, O Lord God, Abba Father. You, Lord, is our good shepherd. She will never be in lack. Hindi niyo siya pagkukulangin, O Diyos. Even though she walks through the valley of the shadow of death, will never ever fear evil, O God, for you are with her. Your rod and your staff, they comfort her. Continue to uphold her with your righteous right hand. Continue to strengthen her hand, O God. Continue to protect her, O God. Continue to cover her with your precious blood and shed on the cross, from the top of her head to the tip of her toe. Oh God, whoever blesses her shall be blessed. Whoever curses her, oh God, shall be cursed. Sino man, Panginoon, ang nagdedeklara ng blessing sa kanyang buhay, sa nagpapala sa kanya, patuloy ninyong pagpapalain. Sa sino mang sumusumpa sa kanya, O Diyos, kayo ang susumpa. But Lord, right now, yung mga nagsalita ng hindi maganda sa kanya, ikahabagan ninyo, O Diyos. We even declare salvation upon them. Favor, O God. Continue to bless all the works of her hands. Rebabasondo, rekararabasondo, rororosiya. Hahabulin siya ng pagpapala, O Diyos. Thank you, O God. Surely your goodness and mercy shall follow her all the days of her life. With long life, you will satisfy her, O God. For her to see your salvation, for her to see your grace, your favor, your prosperity, yung fulfillment, Panginoon, ng mga promises ninyo sa kanyang buhay, sa kanila ni Pastor Flamer, sa kanilang family. Indeed, O God, yung anointed house of prayer and worship center shall flourish all the more. Dahil, Panginoon, meron kayong itinalaga, O Diyos, na mag-asawa sa gawain na yan. Yung wall of fire, O God, patuloy na siya, Panginoon, ay bakuran ng wall of fire. Yung presence niyo, yung glory ninyo. Salamat, Panginoon, sa naririnig ko lang yung prayer ni
kay Jabez, oh God. Yung enlarge yung border, Panginoon. That prayer, oh God, enlarge yung border. Enlarge yung tent, Panginoon. In the name of Jesus Christ. Yung protection, oh God. Yung influence, oh God, increase ninyo. Rebo, Seda Karaboroboso, in the name of Jesus Christ. Reba Kandarabos, Andararasiya. Nakikita ko, Panginoon, yung lalagyan, o Diyos, ng imbakan, o Diyos, nag-uumapaw. Maging, Panginoon, yung mga paninda nila sobrang dami. Reba, Shekandararabo, Sedararabo, Sedarabo. Yadararabo, maging yung tindahan nila, Panginoon, hindi lang isang pwesto, kundi marami. Marami, in the name of Jesus. Multiplication, oh God. Rebo, Shekandararabo. Thank you, God. Thank you, Jesus. Lord, yung calling ninyo, Panginoon, yung anointing, pagkaka-anointing nyo sa Kanya, ay daluyan ng pagpapala. Therefore, patuloy niyong pasaganain ang anak ninyong si Pastor Alicel Caholo in the name of Jesus Christ. Reba Shekandararabo sa Dororosiya in the name of Jesus. Walang curse, Panginoon, na magpa-prosper sa kanyang buhay. You said it, O God, no weapon of the enemy shall prosper against you. You are able to refute all the accusation that has been spoken against you. Reba Shekandararabo, for God Himself is your vindicator. Hallelujah, it is your heritage as His servant. Thank you, God. Thank you, God, at yung word ninyo, Panginoon, you are well pleased. Natutuwa kayo sa Kanya, Panginoon, dahil sa pagsuporta niya sa Kanyang asawa. Natutuwa kayo sa Kanya, O Diyos, pinagpapala niyo siya ng gusto dahil, Lord, nakasunod siya, nagpapasakop siya sa Kanyang asawa. Tulad ng papapasakop niya, Panginoon, sa inyo. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Let your will be done upon her life here on earth as it is in heaven. Thank you, Jesus. Sa Kanyang mga pananalangin, there is healing. There is deliverance. Nakikita ko na napapatong siya ng Kanyang mga kamay, O Diyos. Reba, Shederaboso. At merong healing, O God. Yung kapangyarihan ninyo'y bumababa. Purihin kayo, O Diyos, sa buhay ng anak ninyo at lingkod ninyo na si Pastor Alicel. Parangalan kayo, O Diyos. Punuin niyo yung kanyang puso ng inyong love, ng inyong joy. Yung sweetness niya, Panginoon. Yung sinasabi ng iba para siyang mataray. Pero Lord, yung sweetness, oh God, nasa kanyang puso. Yung pagiging matamis, oh Lord God. Even yung mga bitter, oh Lord God. Katulad ng water, oh Lord God, na bitter. Pero pagka siya, Panginoon, na ilagay niya yung kanyang kamay, ay tumatamis. Ganon, oh Diyos, Abba Father, yung anointing na ibinigay ninyo sa kanya. Reba, Shedel, Kairaboroboso. Dahil inanoint niyo siya, Panginoon, even yung buhay ng mga tao na bitter. Oh God, kapag siya'y nagsalita, kapag siya'y nanalangin, nagkakaroon ng tamis yung buhay. Let it come to pass. Let it flow. Let it come to pass. In the name of Jesus, magmamanifest at yung fruitfulness, oh God, in Jesus' name. Purihin kayo, Panginoon, sa buhay ni Pastor Alicel. Parangalan kayo, O Diyos. We bless your name. Continue to, Abba Father, send forth your warring angels to guard her and watch over her. Hindi maaksidente. Bagkus, Panginoon, laging protektado ng inyong kapangyarihan, ng inyong banal na dugo, ng inyong banal na apoy, at ang inyong mga anghel ay laging gumugwardya sa kanya. Parangalan kayo, O Diyos, even her mouth, ang lumalabas ay fire. Yung words ninyo, O Diyos, yung mga salita ninyo, O Lord God, magdudulot ng salvation, magdudulot ng kapangyarihan ng presensya ninyo. Purihin kayo. And she will never stop, O God, proclaiming your greatness, your goodness upon her life, her family. In the name of Jesus, up to 1,000 generations be blessed through her life. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. 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 Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin para po sa mga patay. Father God, maraming salamat sa kabutihan mo. Maraming salamat sa karawan na buhay ng aking asawa, O Diyos. The same time sa mga lingkod mo na nandito ngayon, yung pong pinadala ang mga lingkod mo, O Diyos. Nagpapatunay na kayo po ay nandito. Dahil ang mga lingkod mo ay nandito, O Diyos. Maging po sa mga tungkulin na iniatang mo sa bawat mga kapatiran sa International Prayer and Worship Center. Salamat po. Ngayon ay magtatapos po kami at the same time amin pong dinudulog sa iyo ang basbas na basa sa amin.
mga gagawin namin, ang pagstay namin, Lord, sa resort na ito, kontrolin mo ang lugar na ito. Ilagay mo, Diyos, ang mga bantay sa lugar na ito, Diyos. Ang iyong mga ang pag-iingat, yung balang spirito, ang saliw ng pag-uusap ay ikaw ang maluwalhati sa buhay namin. At kayo din po, Diyos, sa karawan na ito na itinakda mo, ilagay mo, Diyos, ay panibago at marami pang karaw-karating sa buhay ni Mr. Lizelle sa kanyang buong buhay at buong pamilya po namin family sa ministeryo ng Diyos po. At ngayon po, Diyos, sa mga pagkabasbasa mo, bigay ka lakas ang kalusugan, pakalinisin mo ito, pakabanila, at marami pang pagpapala ang kapalit, higit sa lahat, na ikaw siyang madakila sa mga bagay na maluwal natin. Sa iyo pong pabulit karangalan at pagpapasalamat. Ito ang dalang sa ngalan ni Cristo Jesus. Let everybody sing. Amen. God bless us all. Yung mga official pala, dito muna tayo